Hello, kamusta tayong lahat? I praise God Almighty for His magnificent, He's awesome, He's amazing, and His great love for us is for all eternity. It will never change. Our Father will never change. He is forever faithful. And that's also the reason why He sent Jesus Christ to us, to save us, so that we may claim our inheritance. Our inheritance is our Father. He is the real treasure. And I'm thankful to Jesus Christ, my Savior, for His blood that was shed on the cross to save us, to deliver us from our transgressions. And I'm thankful of the Holy Spirit showering us with gifts, showering us with love, with faith, and wisdom and knowledge, miracles after miracles. That's the Holy Spirit. Although we cannot see the Holy Spirit, He is with us. He lives in our hearts, just like the Almighty Father in Jesus Christ. And time will come that we will see our Father face to face. We will see Jesus Christ face to face, and all the heavenly hosts. So last time we read Habakkuk chapter 1. So dito si Habakkuk, nagka-question siya kay Almighty Father because Habakkuk saw a vision of what will happen in the future. And Habakkuk was disheartened. Nakita niya yung pain and sufferings ng mga tao in the future. Kaya kinausap niya si Almighty Father. Dahil nakita ni Habakkuk yung mga wickedness ng mga tao, kinalimutan si Almighty Father. At ang namamayani sa mundo ay perverse judgment. At nakita ni Habakkuk na mas madami ang mga wicked people compared sa mga people na sumusunod kay Almighty Father at nagmamahal sa tunay na Diyos. So ang sabi ni Almighty Father, i-allow niya na sakupin ang mundo ng wickedness to teach people lessons. Mahihirapan ng mga tao. It will be a terrible and dreadful day. Ang mga tao magiging impulsive, reckless, unwise, inconsiderate. At pati na rin ang mga taong namamayani sa mundo na to. Greediness and selfishness will be seen in the four corners of the world. At may mga group of people or entity na hindi sila takot sa mga rulers, hindi sila takot sa law, because nababayaran ang mga nasa
government. Nababayaran ang mga tao sa buong mundo. Lahat may presyo. Kaya yung mga tao o yung entity na naghahari o galing Babylonian or Chaldeans, wala silang takot. At yung mga tao na mas maliliit sa mga taong naghahari, kasi may mga taong naghahari, di ba? May mas maliliit pa sa kanila, yung mga taong yun, they are trapped. Hindi sila nakakakuha ng justice. At dahil nakikita nila na walang justice sa mundo, pati sila ngayon ay nakikiayon na rin sa injustices. Ang namamayani sa mundo ngayon ay puro swapangan, puro angkinin, nag-aangkinan, mag-ipon ng kayamanan. Yon ang alam gawin ng mga tao dito sa mundo. At dito nagtanong ulit si Habakkuk. Second question ni Habakkuk. Sabi ni Habakkuk, why do you look on those who deal treacherously, and hold your tongue when the wicked devours a person more righteous than he? Bakit tahimik lang si Almighty Father? Bakit siya silent? At bakit niya hinahayaan na yung mga tao ay kumalat? Tanong ni Habakkuk. Dahil nakita ni Habakkuk ito sa kanyang vision, yung vision ipinakita sa kanya ni Almighty Father. Nakikipag-usap si Almighty Father kay Habakkuk through visions. So dito na tayo, no, sa Habakkuk chapter 2. I will stand my watch and set myself on the rampart and watch to see what he will say to me and what I will answer when I am corrected. Dahil nagtanong siya kay Almighty Father, kaya nagbabantay siya. Inaantay niya yung sagot ni Almighty Father. At iniisip niya kung ano ang kanya isasagot pag siya ay kinorek ni Almighty Father. Dahil si Habakkuk, tao rin siya, gaya natin. So tayo may mga katanungan din tayo kay Almighty Father, di ba? Na bakit ang mga tao na wicked na mamayani sa mundo, bakit sila nagpa-prosper? Bakit sila nakakatakas na gumawa ng kasamaan? So, ganun ang tanong ni Habakkuk. So, sumagot ulit si Almighty Father sa kanya. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. Katatakutan ng mga tao kung sino man ang makakabasa ng vision na ipinakita ni Almighty Father kay Habakkuk. At isulat yon ni Habakkuk ng simple lang sa tablets kasi wala pa nun na mga papel. Wala pang ballpen nun. Kaya tablets, so bato na or slate. Kumukuha sila noon ng slate na bato, kinukortihan nila para doon sila mag-ukit ng mga words. Aside pa dun sa Egypt, ang gamit naman nila ay papyrus, diba? Meron pang isang gamit, dahon din, no? Dahon din ang gamit na
Aside from papyrus, meron pa, nalimutan ko yung tawag. Pero nadudurog kasi yun, madaling masira. Pag sinabing tablets, ibig sabihin, sa bato isulat para hindi madaling masira. Nang sa ganun, kung sino man na makakabasa nun ay matakot that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time. Yung vision ay pinakita ni Almighty Father. Hindi pa yon mangyayari. May time doon para mangyari yung vision. But at the end, it will speak. At the end times, mangungusap yon sa mga tao. And it will not lie. Hindi yun magsisinungaling, yung vision na yun, kung anong pinakita ni Almighty Father. Yun na yung vision na yun. Hindi yun maiiba. Though it tarries, wait for it. Kahit na matagal, dumating ang vision na yun or ma-realize yung vision na yun, it will take some time to happen, but it will come to pass. Mangyayari yun. Because it will surely come, it will not tarry. Hindi yun madedelay. Nakaset na yung time, alam na ni Almighty Father kung kailan mangyayari yun. Hindi lang sinasabi ni Almighty Father kung kailan para maging ready tayong lahat. Di ba ganun example, no, sa school? Merong, para malaman ng teacher kung natuto ba ang mga estudyante, merong mga surprise quiz. Para malaman kung natuto. Ganon din si Almighty Father. Para malaman kung nagbago ba ang mga anak ko, natuto ba ang mga anak ko. Surprise din to. Yun nga lang, maraming masasaktan na tao. Emotional, physical. Pag nangyari, yung mga bagay na dapat mangyari sa end times. Verse 4, behold the proud, his soul is not upright in him. Yung mga mayayabang, yung kanyang kaluluwa ay hindi tama. Ayaw ni Almighty Father ng mga taong mayayabang. Dahil yung tatay natin hindi siya mayabang. Si Jesus Christ, hindi siya mayabang. Kaya nga, nung pinanganak siya sa mundo na to, hindi siya mayaman. Ano lang kinakain niya? Honey and curds. Yung curds, kruta na gatas. Dahil maraming silang alaga na mga hayop, may gatas yon. At saka honey. Yung honey, nakukuha lang yun sa forest. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan pang gumastos. Kasi pag ang pinakain ay mga meat, pang mayaman na yon. Kaya habang lumalaki si Jesus Christ, nakalagay dito sa Bible, di ba? Ang kinakain na ni Jesus Christ. Curds and honey. Ayaw ni Almighty Father ng mayabang. Hindi yun kalugod-lugod kay Almighty Father. Si Lucifer, mayabang siya. Prideful. Pag proud ka, ibig sabihin prideful ka. No? But the just shall live by faith. Yung katanggap-tanggap kay Almighty Father. Siya ay mabubuhay sa pananampalataya. Nakalagay dito, no, sa Mark chapter 11 verse 24, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. So, sa ganito, righteous ang tingin ni Almighty Father. Pag nagpe-pray tayo sa Kanya at naniniwala tayo na matatanggap natin, yun ay katanggap-tanggap kay Almighty Father. Acceptable kay Almighty Father yung ganong prayer. Naniniwala tayo, mananampalataya tayo sa Kanya. Ano nga yung faith?
Ang description ng faith dito sa Bible, Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi natin nakikita yung mga bagay, pero may ebidensya na yun ay mangyayari dahil yun ay inaasahan natin at ibibigay ni Almighty Father yung mga bagay na pinagdadasal natin dahil tayo ay nagtitiwala sa Kanya. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. Gaya ni Abraham, Isaac, and Jacob. Gaya ni Moses, may faith kay Almighty Father. Gaya ng mga apostles, may faith sila kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Gaya ni Stephen, gaya ni Paul, may faith siya kay Jesus Christ. Kahit hindi niya nakita in person si Jesus Christ, nakita niya sa vision, may faith siya kay Jesus Christ, may faith siya kay Almighty Father. James chapter 1 verse 6, but let him ask in faith with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Pag nagpe-pray tayo, dapat wala tayong doubts. Titiwala tayo sa Father natin. Dahil ang Father natin, lahat ng mga bagay na magaganda, yun ang gusto niyang mangyari para sa atin. Kaya hindi tayo dapat mag-doubt. Dahil pag nagduda tayo, para tayong alon sa dagat na pahampas-hampas hinahampas ng hangin. Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please Him. Kaya para mapasaya natin yung tatay natin, ma-please natin yung tatay natin, magkaroon tayo ng faith sa Kanya. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Si Jesus Christ, sabi niya dito sa Mark chapter 9 verse 23, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Matthew chapter 21 verse 22, and whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Dito sa John chapter 11 verse 25 to 26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Nakalagay sa John chapter 11 verse 25 to 26. Kaya tayo, hindi tayo mamamatay dahil may pananampalataya tayo kay Jesus Christ, kay Almighty Father. I am the resurrection and the life, sabi ni Jesus Christ. He who believes in me, though he may die, kahit mamatay man siya, yung kanyang physical body mamatay, pero siya ay mabubuhay. He shall live. Kaya nga, ang mga Christians o mga nagtitiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, hindi mamamatay. Napupunta lang tayo sa lugar kung saan tayo dapat babalik. Yun ay lugar ng tatay natin. Kaya sabi dito sa Habakkuk chapter 2 verse 4, the just shall live by his faith. Katanggap-tanggap kay Almighty Father. Righteous sa tingin ni Almighty Father, yung may pananampalataya sa Kanya na kahit hindi natin siya nakikita, nagtitiwala tayo sa Kanya. Gaya ni Abraham. Gaya ni Enoch. Hindi naman nakita ni Enoch si Almighty Father, pero righteous sa paningin ni Almighty Father si Enoch. Kaya si Enoch nawala siya, di ba? Kinuha na agad siya ni Almighty Father. Si Elijah,
Hindi nakita ni Elijah si Almighty Father, pero nakakausap niya through visions, dreams, and through prayers. So may pananampalataya sila. Si Stephen ganun din. Sa New Testament, di ba? Sa Book of Acts. Ituloy natin itong Habakkuk chapter 2 verse 5. Indeed, because he transgresses by wine, he is a proud man, and he does not stay at home, because he enlarges his desire as hell, and he is like death, and cannot be satisfied. He gathers to himself all nations, and heaps up for himself all peoples. Anong ibig sabihin nito? Because he transgresses by wine. Nakakalasing. Ano ba yung mga bagay na nakakalasing? Hindi lang wine, no? Symbolically, wine kasi nakakalasing. Isinasabi. Pero, may mga bagay pa na nakakalasing aside from wine. Ano yon? Power, money, and fame. Nakakalasing yon. Nawawala ka sa tamang wisyo pag may power ka, may fame ka, at may money ka. Nawawala yung dignidad mo, yung at ang namamayani sa puso mo ay wickedness na. Dito no sa Luke chapter 12 verse 16, then he spoke a parable to them, saying, the ground of a certain rich man yielded plentiful, and he thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. So itong lalaking ito ay isang businessman. Gusto niya mag-ipon ng madaming mga goods. Kaya sisirain niya yung kanyang barn na maliit, papalakihan niya, mag-expand siya ng kanyang business. And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. At sasabihin niya sa kanyang soul, sa kanyang sarili, ang dami mo ng mga kayamanan, ang dami mo ng mga naipon para ikaw ay yumaman. Take ease, eat, drink, and be merry. Huwag kang masyado magpakapagod. Ang gawin mo, magpahinga ka, kumain, matulog, magpakasaya ka. Dahil, mayaman ka na. Yun ang kanyang goal, ang yumaman para magpakapahinga na lang siya. At puro celebration na lang, puro party na lang ang kanyang gagawin dahil mayaman na siya. Verse 20, but God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Ngayong gabi, kukunin na sa iyo ang kaluluwa mo. Mamamatay ka na ngayong gabi. Then whose will those things be which you have provided? Saan ngayon mapupunta ang mga bagay na inipon mo? Di ba sabi mo, you have many goods laid up for many years. Madami ka nang naipong pera, na madami ka nang naipong kayamanan. So puro celebration na lang, puro pagpapakasaya na lang gagawin mo. Ngayon ang sabi ni Almighty Father, fool, this night your soul will be required of you. Mamamatay ka na. Then whose will those things be which you have provided? Saan ngayon mapupunta yung mga kayamanan na inipon mo? Dahil hindi mo madadala yun sa kahit saang lugar na pupuntahan mo. Dahil pag ang katawan natin nag-deteriorate na, yung soul natin, wala namang kayang bitbitin ang kaluluwa natin. Nakakita na ba kayo ng kaluluwa na
nakapagdala ng kayamanan? Wala, di ba? Meron mga, sinusunog nila eh. Yung nakita ko ng bata ko, pag may inililibing na isang tao, may nakasunod na isang papel na kotse or papel na bahay, or puro mga papel, tapos pag inilibing na yung tao, sinusunog nila yung papel. Dahil yung kotse daw na yun, pag sinunog, magiging kasama ng kaluluwa ng tao. Or pag yung sinunog yung bahay na papel, may bahay daw siya sa kung saan man siya pupunta. At yung papel, kaya sinusunog yun, para daw may pera yung namatay. Hindi totoo yun. Kasi nungalingan ni Satan yun. Pag namatay ang tao, wala siyang madadala kahit ano. So, if he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. So, anong dapat natin gawin? Dapat maging mayaman tayo. Mayaman saan? Mayaman sa salita ng Diyos. Mayaman tayo sa paningin ni Almighty Father. Hindi tayo dapat maging mayaman sa paningin ng mga tao. Hindi natin kailangan ng validation ng tao. Ang kailangan natin ng validation ni Almighty Father. Because si Almighty Father, for all eternity, yung mga bagay at mga tao dito sa mundo, temporary lang. Kaya mga bagay na temporary dito sa mundo, nakakalaseng akala ng mga tao, hindi na sila mamamatay. Kaya nakalagay dito sa Habakkuk chapter 2 verse 5, He is a proud man and he does not stay at home because he enlarges his desire as hell. And he is like death and cannot be satisfied. Hindi siya masatisfied. Gawa siya ng gawa, ipon siya ng ipon para yumaman, gawa siya ng gawa para sa validation ng mga tao, para magkaroon ng power and fame sa mundo to, kung ano nang ginagawa para sumikat sa mundo na to. He gathers to himself all nations and heaps up for himself all peoples. Ito fame, no? Gusto niya ng fame. Gusto niya mga tao, gusto siya. Yan, he heaps up for himself all peoples. He gathers to himself all nations. Ito naman power naman to. Gusto niya magkaroon ng power. So, ang mga taong to ay proud people. Hindi nila alam na ang buhay ng tao, hindi natin hawak yung kaluluwa natin. Hindi tayo ang may-ari. Wala tayong pagmamay-ari. Kaya hindi tayo dapat magyabang. Magpasakop tayo sa tatay natin. Gayahin natin si Jesus Christ. Humble. At lagi niyang itinataas ang pangalan ni Almighty Father. Hindi kailangan ni Jesus Christ magpa-famous. Ang ginawa ni Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang buhay to save us. Yun ang kanyang mission. Ang isave tayo para maipresent tayo kay Almighty Father. So, ipinakita ni Jesus Christ kung ano ang meaning ng buhay. Ang meaning ng buhay. To live for God, to live for our Creator, for Yahweh. Verse 6, will not all this take up a proverb against him, and a taunting riddle against him, and say, woe to him who increases, what is not his, how long? And to him who loads himself with many pledges. Siya ay magiging katawa-tawa. Hanggang kailan niya aariin ang mga bagay kung ano ang meron siya. Dahil alam naman natin na ang buhay natin dito sa mundo ay limited lang. Limited time lang ang binibigay sa atin ni Almighty Father. Kaya nga ang maximum age na nabubuhay dito sa mundo, pinaka-maximum na is 120 years old. Iniklian ni Almighty Father. Dahil nakita niya yung wickedness of the people. Habaan man niya yung buhay ng tao, nakikita pa rin niya na wicked. Kaya
iniklian na ni Almighty Father, ginawa ng 120 years old. So yung time natin dito sa mundo must be used for the glory of the Almighty Father. Hindi sa kung ano paman. Lahat para kay Almighty Father. To glorify His name. Verse 7, will not your creditors rise up suddenly? Will they not awaken who oppress you? And you will become their booty. Ano yung booty? Plunder or prize. Kung sino man yung mga creditors mo o yung nanggagamit sa'yo o nang-aabuso sa'yo, di ba lalo kanyang aabusuhin? At pag inabuso ka niya, ikaw ang kanyang ginamit, ikaw ang kanyang inabuso, ikaw ang kanyang prize or plunder. So, ang mga tao dito sa mundo naggagamitan, naglolokohan, nagtatraidoran. Alam nyo yun, di ba? Hindi nyo alam yun? Nagtatraidoran ang mga tao dito. Minsan may mga kaibigan ka, no? Kunyari mag-uusap-usap kayo tungkol sa isang kaibigan. Tapos, after some time, pag wala naman yung isang kaibigan mo, pumalit naman yung pinag-uusapan nyo, kayo naman mag-uusap, yung isa naman kaibigan nyo nang wala, yun naman ang pag-uusapan ninyo. Betrayal. At yung mga tao na ngayon, kunyari, close kayo, no? Or sikat ngayon, dumating ang oras na nawawala na yung kasikatan ng tao na yun, ano na ang nangyayari? Di ba? Minamalit ng kapwa-tao. Dati, minamahal. Ngayon, kinakastigo na. Ganun ang tao. Kunyari, mabait sa'yo sa harapan, pero pag nakatalikod ka, binebetray ka na. Kung hanggat may maibibigay ka, mabait sa'yo. Pero pag wala ka nang maibigay, hindi na mabait sa'yo. At dahil dun, ganun din ang ginawa mo sa ibang tao, bumabalik lang sa'yo. At kung makikita natin yung mga tao na sumikat dati, pag nasa ebb na sila ng kanilang buhay or dulo na sila ng kanilang buhay, nawawala yung kanilang kasikatan, nagiging helpless ang tao. Nakakaawa, di ba? So tayo mismo, nagsasakitan tayo. Tayo magkakapatid. Nag-aabusuhan tayo. Ginagamit natin ang bawat isa. Pag napapakinabangan natin, pero pag hindi na natin napapakinabangan, inaalipusta na natin ang kapwa-tao natin. Iba ang tingin natin pag mahihirap. Pag mahirap, ayaw nating pansinin. Pag hindi nyo na makita na maraming pera, ayaw nyo nang imbitahan. Iba na ang trato. Kahit nga lang, di ba, pag sa internet, nakita mong pangit ang damit, ay pangit ang damit, mahirap na siya, kawawa naman siya, may nga kasi ganyan yung dati. Pag si chismisan na, huwag kang mag-alala, dahil ikaw din, ganun din, pag si chismisan ka din.
Kaya anong dapat natin gawin? Kung may bagay na ibang tayo na dapat sabihin, dapat mga bagay na magaganda. Puro pagpupuri kay Almighty Father. At kung wala tayong magandang sasabihin sa kapwa-tao natin, manahimik tayo. At i-focus natin ang mind natin, ang hearts natin, kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Verse 8, because you have plundered many nations. Dun sa verse 7, ikaw yung booty, ikaw yung plunder. Dahil dito sa verse 8, kasi ikaw din mismo, you plundered many nations. Nang abuso ka rin ng kapwa-tao mo, nang gamit ka rin ng kapwa-tao mo, nagsinungaling ka rin sa kapwa-tao mo. Kaya kung ano ang mga tinatanim natin dito sa mundo, nakukuha natin. Ngayon, baka sabihin nyo, bakit may mga tao na kahit na hindi naman sila nagtanim ng kasamaan sa mundo? Nakaka-experience sila ng mga pains and sufferings. Inaalaw ni Almighty Father yun for the glory of His name. Gaya ni Jesus Christ. Hindi si Jesus Christ nagkasala, pero siya ay ipinako sa cross. Bakit? Para sa ikatataas ng pangalan ni Almighty Father. Baka sabihin nyo, gagawa ako ng mabuti, magkakaroon din pala ako ng pain and sufferings. E di gagawa na lang ako ng kasamaan, magkakaroon din ako ng pain and sufferings. Ganun din. Kung gagawa ka ng kasamaan, mapupunta ang kaluluwa mo sa impyerno. Pero kung ginawan ka ng kasamaan at ikaw ay nanahimik, nanatili ka, na naging humble ka, at sumunod ka kay Almighty Father, may pananampalataya ka sa Kanya. Kahit na nag-suffer tayo dito sa mundo, for all eternity, mapupunta naman tayo sa tatay natin. Naintindihan na natin. Tuloy natin ang verse 8 ng Habakkuk chapter 2. Because you have plundered many nations, all the remnant of the people shall plunder you. Tingnan mo, babalik lang sa iyo ang ginagawa mo. Because of men's blood, or bloodshed, and the violence of the land and the city, and of all who dwell in it. Lahat ng mga tao sa buong mundo. Mga ka-experience ng pain and suffering, violence of the land and the city, and of all who dwell in it. Pag nagkakasakit tayo, no, violence din yun eh. Kasi pain yun. Kahit walang may gusto, pero inaalaw ni Almighty Father. All for the glory of His name. Para maipakita sa tao na ito ang anak ko, kahit na ganito ang nangyari sa kanya. Hindi siya umalis kay Almighty Father, nagtiwala siya kay Almighty Father, therefore, makakabalik siya sa tatay niya. Kaya wala tayong rason. Hindi kasi ganito ang ginawa sa akin ng kapwa-tao ko, kaya nang gumaganti lang ako. Ganito kasi ang experience ko nung bata ako eh. Inabuso ako, minaltrato ako nung bata ako. Lahat tayo nakakaranas ng abuse. Different kinds of abuse. Hindi man abuse na parang nangyari sa'yo. Pero lahat tayo. Hindi ka lang aware. Hindi lang tayo aware kung ano mga pinagdadaanan natin. Dahil ang tingin ng mga tao, buti pa siya, buti pa siya, buti pa siya. Inggit. Huwag ganun tayo. Huwag hindi dapat ganun. Dahil lahat tayo iba-iba ang pinagdadaanan sa buhay. Diba sabi nga ni Jesus Christ, in this world, you will face many tribulations.
But do not fear, I have overcome the world. So lahat tayo nandito sa mundo to take the exam. Dahil itong mundo, ito ang training ground natin. Ang mga kalaban natin hindi tao, ang mga kalaban natin principalities and the dark forces of this world. Sometimes ang kalaban natin yung sarili natin, yung pride natin, no? Ayaw nating magpatalo because of pride. Let it go, and you must let God do His own thing para mapapurihan ang pangalan niya at matuwa si Almighty Father sa atin dahil nagtitiwala tayo sa Kanya, para makonsider tayo na righteous and just. Righteous and just. Verse 9 of Habakkuk chapter 2. Woe to him who covets evil gain for his house. Nakakaawa yung tao na naghahangad ng mga bagay para sa kanyang sarili, that he may set his nest on high. Pagpapayaman to. That he may be delivered from the power of disaster. Nakakaawa yung tao na naghahangad para sa kanyang sarili. Nang sa ganun, yumaman siya, maging famous siya, powerful. That he may be delivered from the power of disaster. Verse 10, you give shameful counsel to your house. Bad advice. Nagbibigay ng bad advice sa mundo. Maraming mga leaders of the land nagbibigay ng bad advice. Yung house, hindi lang to bahay, kundi ito ay country or mundo. Cutting off many peoples and sin against your soul. Sinasaktan mo yung kapwa-tao mo, hindi mo sila sinasali, ini-echapwera mo sila. Nagkakasala kayo ngayon sa iyong sarili. And sin against your soul. Dahil nagbibigay ka ng bad advice. Dahil selfish ka, gusto mo, laging ikaw ang pabor sa'yo ang lahat ng bagay. Hindi mo inisip ang kapwa-tao mo. You're cutting off many peoples and sin against your soul. Verse 11, for the stone will cry out from the wall, and the beam from the timbers will answer it. Ano ibig sabihin nito? Yung bato ay umiiyak sa dingding at yung mga beam or kahoy from the timbers ang sasagot. Walang tumutulong. Fall on deaf ears. Walang nagbibigay ng assistance. Stone cold hard-hearted man. Yung puso matigas. Yung mga tao humihingi ng tulong, humingi ng assistance, walang gustong tumulong. Mga bingi, bibingi-bingihan. Dahil selfish nga, nagbibingi-bingihan ng mga tao. Woe to him who builds a town with bloodshed, who establishes a city by iniquity. Itinatatag yung city sa pamamagitan ng kasalanan. Puro kasalanan ang namamayani sa mundo. Nakakaawa yung mga ganong klaseng tao. Paano itong woe to him who builds a town with bloodshed? Anong ibig sabihin nito?
para lang makuha mo ang isang bagay or ang isang lupa or isang country, magkaroon ka ng power, marami kang sinaktang mga tao. Marami kang pinatay ng mga tao. Hindi lang ito literal na pagpapatay sa mga tao, kundi symbolically, umatay ka ng tao. Malaki ang mga pa-interest mo pag nagpapautang ka. Para lang makuha mo ang isang lupain, makuha mo ang ginto, maging powerful ka. Laging ganun, di ba? Paulit-ulit. Kayamanan sa mga tao, gusto nila laging ganun. Kaya nga dito sa movies or sa Korean novela na papanood ko, laging puro paghihigante yung story. Dahil yun ang mabenta sa mga tao. Bakit yun ang mabenta sa mga tao? Yung puro paghihigante. Dahil feeling ng mga tao na inapi sila, gusto nila sila rin yun, na makapaghiganti sila. Kaya bentang-benta sa kanila yung mga tao na naghihirap at naggumante at ngayon ay sila naging yumaman. Bentang-benta yun sa mga tao na gano'ng istorya. Dahil yung mga tao, gano'n ang nararamdaman nila. Kung may pagkakataon sila, gusto nilang mangyari sa kanila yung mga ganong pangyayari na napapanood nila sa mga movies or Korean novela or telenovela. Behold, is it not the Lord of hosts that the peoples labor to feed the fire, and nations weary themselves in vain? Yung mga tao nagtatrabaho sila. Pero yung trabaho nila, ano lang ang nangyayari? To feed the fire. Hindi sila nakakapag-ipon. Yung mga tao na nagtatrabaho, hindi nakakapag-ipon. Bakit? Yung ipon nila napupunta lang sa apoy. Pinapagod lang nila ang sarili nila. Kahit na yung mga mayaman sabi na yung pera namin nasa bangko, bakit mapupunta sa apoy? Kasi ang totoong kayamanan ay storing up for ourselves treasures in heaven. Yun ang tunay na kayamanan. Mag-store up tayo ng treasures in heaven. Yun ang tunay na trabaho, yun ang tunay na kasipagan sa kay Almighty Father. Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. Ngayon, sino yung treasure in heaven na yun? Paano tayo makakapag-lay up ng treasures in heaven? Ang treasure natin, si Almighty Father, dapat matuwa sa atin ang tatay natin. We must please our Father. Kasi siya ang real treasure, siya ang inheritance natin. Pag nasa sa atin si Almighty Father, lahat na ng bagay nasa sa atin na. Pag nasa sa atin si Almighty Father, hindi na tayo mamamatay. Hindi na tayo tatanda. Hindi na tayo magugutom. Paprotektahan tayo ni Almighty Father. For all eternity. Yun ang real treasure. Dito sa mundo, wala tayong pahinga, no? Puro trabaho ng trabaho ang mga tao para makapag-ipon. Pero nauubos din lang. Paano nauubos? Ang daming mga bayarin, di ba? Nauubos lang din. Hindi nakakapag-ipon. Ngayon, yung mga taong nakakapag-ipon, ang ginagawa nila ay nang aabuso sila ng kapwa-tao para yumaman sila. Maraming mga ganong klaseng tao. Yung mga mayayaman, in one or the other, nakapang-abuso sila ng tao. Ganon din ang nasa religious sector. Paano yumaman or paano nagkapera ang isang kongregasyon sa panloloko? Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father.
Ginagamit ang pangalan ni Jesus Christ. Lahat na lang ng gagawin may bayad. Ay, speaker ka. Sige, babayaran ka namin. Speaker ka. Laging ganun na. Laging may bayad. Mahina ron yung 3,000. O, bukas may speaker na naman siya. O, 3,000 na naman. Sa isang araw may speaker. O, araw-arawin mo yung speaker ka. 3,000 times 30. Ang galing, di ba? Maliban pa ron, yung tithes and offering. Na sweldo yun, may sweldo doon. May nakukuha silang pera doon. O sa iba naman iba namang paniniwala. Sa ibang mga paniniwala naman, sa ibang mga beliefs naman, ano naman ang ginagawa nila? Magbabayad sila ng tao para magdasal para sa kanila. O ilang tao yun na magbabayad sa kanila para magdasal. Pagdadasal, mga 200 kunyari, no? Mahira ba yun? Hindi ko alam kasi, pero nakita ko kasi. Bakit may mga tao nandun? Tapos may table lang sila. Ano yung ginagawa nila? Tapos may lalapit sa kanila. Anong ginagawa? Hindi, magpapadasal tayo. Ha? Tapos magbabayad ka, ganon. Tapos may dala-dala silang kandila, babayaran mo yung kandila. Anong gusto mong color? Ang kandila. May iba-ibang color. Ang galing, di ba? Para saan yung mga colors ng kandila na yon? Pag ibang color ba, mas mahal? Ganon. Saan nyo nilalagay yung kandila na yon? So, kung saan nyo nilalagay yung kandila na yun, kung saan nyo nilalagay yung insenso na yun, yun ang wino-worship nyo. Ano yun? Kahoy, semento. No? Hindi, ano na yun antique na yun. O, ano naman kung antique na yung kahoy na yun? Nakorting tao. Ano naman kung antique na yung nakorting taong kahoy? Tapos doon ka ngayon maglalagay ng mga kandila, tapos pupunas-punasan mo yung kahoy, tapos lalagyan mo ng pabango yung kahoy, luluhuran mo yung kahoy, kung sana gumalaw ka, ganon. Ganito kadumi ang mundo. Ganon kadumi ang mundo. Ayaw ni Almighty Father nun. Kaya nga, the just shall live by faith dahil hindi natin nakikita si Almighty Father. Pero nagtitiwala tayo sa Kanya. Hindi natin kailangan ang mga kahoy. Hindi natin kailangan na magluhod sa mga semento. Magluhuran ang korting tao na semento. Hindi naman masaya si Almighty Father. At gumagawa pa kayo ng kasing taas ng building ng mga rebulto. Hindi naman gumagalaw. Isa sa dahilan ni Almighty Father yun. Kaya nagkakaroon ng lindol, famine, volcanic eruption, forest fires, tsunami, typhoon, flood. Pero hindi pa rin nakikita ng mga tao. Hindi sila magsusorry, hindi sila hingi ng tawad. Nakalagay yun sa Book of Revelation. Kahit anong nangyari sa mundo, sa mga tao, hindi pa rin sila humingi ng tawad kay Almighty Father. Hindi nila iniiba ang kanilang mga wicked ways. Kaya dito sa verse 30 ng Habakkuk chapter 2, behold, is it not of the Lord of hosts that the peoples labor to feed the fire, and nations weary themselves in vain?
nagpapakapagod. Nababaliwala naman ang trabaho natin dahil ginagalit natin si Almighty Father. Yung mga gawa natin, walang kwenta. Hindi tayo nag-store ng treasures in heaven. Verse 14, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Dahil ang mundo na to ay mapupuno ng gloriousness of the Almighty Father. Gaya ng tubig na nagko-cover sa dagat. Dahil si Almighty Father, siya ang gumawa ng mundo na to. Pero hindi ina-acknowledge ng mga tao. Mas gusto ng mga tao i-acknowledge ang mga semento, ang mga traditions, ang mga customs, kaysa sa salita ng Diyos. Verse 15, woe to him who gives drink to his neighbor. Nakakaawa yung mga tao na nag-i-impluwensya sa kapwa-tao niya gumawa ng kadumihan. Woe to him who gives drink to his neighbor. Drink, di ba? Drunk yun. Anong drink usually ang binibigay? Wine, no? Gusto mong malasing ang kapwa-tao mo, woe to him, nakakaawa ka, nagbibigay ka ng drink sa iyong neighbor. Ini-impluwensyahan mo ang iyong brethren. Pressing him to your bottle. Ini-impluwensyahan mo yung brethren mo na inumin kung ano man ang iniinom mo. Even to make him drunk. Gusto mo pare-pareho kayo gumagawa ng wickedness. That you may look on his nakedness. Nang sa ganon, pati rin siya, kahihiyan ang gagawin niya. Ini-encourage ng mga tao. Ngayon, kahit noon. Diba kahit sa internet, ini-encourage natin, sige, awayin natin yan. Sige, anoin mo yan. Sige, ibuli natin yan. Ay, nagkasala yan. Sige, awayin natin. Sige, demanda mo. Sige, kung ano man ang gawin mo dyan. Di ba, tulong-tulong ang mga tao. Masama na yung ginawa ng tao na kinukondena. Ganon din yung mga tao nang kukondena. Masama din ang kanilang ginagawa. Pare-pareho. Woe to him who gives drink to his neighbor, pressing him to your bottle, even to make him drunk, that you may look on his nakedness. Para pare-pareho tayong makasalanan. Ganun ang gustong tao. Pare-pareho tayo. Hindi, lahat naman kami pare-pareho eh. Hindi tayo mapapagkita ng teacher. Lahat kami nagkopyahan. Alam naman ng teacher, nagkokopyahan kami eh. Makisama ka na. Di ba ganun? Makisama ka. Pag hindi ka nakisama sa amin, hindi ka na namin bate. Gusto ng mga tao na wicked din ang gawin ng kapwa-tao nila. Pag hindi wicked, hindi nila sinasali. Pag hindi chismosa, hindi chismosa yun eh. Mababait-baitan lang yun, kunyari lang yun. Oo. Hindi sinasali. Dahil gusto ng mga tao, lahat gumagawa ng kadumihan. Kagaya ng example sa government. Tumatanggap yan ng mga suhol. Ay, hindi tumatanggap ng suhol yun. Dapat tumanggap ng suhol yun para pare-pareho kami. Ano, siya lang ang malinis? Walang malinis. Hindi pwede. Dapat pareho, pantay-pantay tayo. Ganon. Batuhan ng kadumihan sa kapwa-tao. Ganun na ginagawa. Example sa mga businesses. O yung business na ganun ang patubo niya. Dapat taasan mo rin ang tubo mo. Kasi yung business niya,
Ganon ang ginagawa niya. So ikaw ngayon, sige, ako tataasan ko rin ang tubo ko para pantay kami ng tubo. Pareho kami nang-aabuso ng kapwa-tao. Parehong may inflation. Eh bakit sa'yo ba mura lang? Dapat taasan mo rin ang tubo. Kaya nga yung mga ganyang yung mga example, yung mga meron silang sariling asosasyon, alam niyo. Example, sa mga bangko, dapat pantay-pantay tayo ng interest, mag-usap-usap tayo. Or sa mga panaderya, sa mga nagbebenta ng tinapay, o dapat ganito ang tubo natin, pantay-pantay tayo. Babawasan natin yung tinapay natin, pero lalagyan natin ng madaming mga pampaalsa, no? Para malaki ang kita natin. Dapat ganyan ang ano natin, ha? Usapan na yan, ha? Oh. Kahit magkakakompetensya sila sa negosyo, pero meron silang asosasyon. Para yon na walang lamangan sa tubuan para sila ay pare-parehong kumita. Kunyari, ang tawag doon, nagre-regulate. May regulation yan, i-regulate natin. Dapat ganyan ng ceiling price, ha? Pantay-pantay tayo, ha? Verse 16, you're filled with shame instead of glory. You also drink. Inaaya ka na uminom. Ikaw, papapayag ka naman. You're filled with shame instead of glory. Kahihiyan din ang ginagawa mo. Kasi, nakikipartake ka sa kasalanan, sa wickedness, sa greediness, sa pride. Nakikipartake ka kahit hindi ka ABCD gender, pero hindi, tanggapin nyo kaming ABCD gender. Ha? Tanggapin nyo kami. ABCD gender. Ikaw naman, para hindi ka makancel, takot ka. You are filled with shame instead of glory. You also drink. Sige, tanggapin natin dahil mahal natin ang kapwa-tao natin. Hindi natin sila pagsasabihan kung ano ang tama kasi baka masaktan sila. Paano si Almighty Father na nasasaktan? Ang Diyos natin ang nasasaktan. At yung mga kaluluwa na hindi natin pinagsasabihan, saan sila mapupunta? Sa impyerno. Ngayon, mahal mo ba ang kapwa-tao mo? Hindi mo pinagsabihan eh. Hindi mo mahal. Kasi hindi mo pinagsabihan kung ano ang tama. Nakikipartake ka, nakikiayon ka sa daloy or sa agos ng buhay sa mundo na to. Kahit alam mong mali, nahihiya kang itama. Bakit? Dahil mag-isa ka lang. Huwag kang matakot. Si Almighty Father, kasama natin. If God is for us, who is against us? Kaya nga, diba, ang mga nasa impyerno, those who are cowards, mga duwag, nakalagay sa Bible, diba? The immorals, those who are cowards, shall have no inheritance. So, wala silang inheritance. Anong meron sila? May part sila in the lake. Revelation chapter 21 verse 7 to 8. He who overcomes shall inherit all things. Ang makakapag-overcome ng mundo na to, dahil ang mundo na to wicked. Pero ma-overcome natin ang mundo na to dahil si Jesus Christ, na-overcome niya yung mundo na to. Since na-overcome ni Jesus Christ, ma-overcome din natin. And so, he who overcomes
shall inherit all things. Mamanahin natin ang lahat ng bagay. And I will be his God, and he shall be my son. Baka sabihin nyo, lalaki lang to. Kaya sinabi ni Almighty Father na may son, dahil walang gender ang mga tao pag nasa Almighty Father na. Hindi na kailangan mag-procreate. Kaya lang tayo may gender is to multiply. But since pag nasa kay Almighty Father na tao, hindi na tayo kailangan pang mag-procreate or multiply. Kaya nga, he who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with the fire and brimstone, which is the second death. Kaya wag tayo maging duwag. Kung mali ang kapwa-tao, sasabihin mo. Ngayon, kung nagalit sa yung kapwa-tao mo, at least nasabi mo na yung part mo. Tuloy natin, no? You are filled with shame instead of glory. You also drink and be exposed as uncircumcised. Pag sinabing uncircumcised, uncleanness, na-expose ka rin sa kadumihan. Gumagawa ka rin ng kadumihan. The cup of the Lord's right hand will be turned against you. At dahil sa gumagawa ka ng kadumihan, hindi ka ibe-bless the Almighty Father. And utter shame will be on your glory. At kahihiyan ang daladala mo. Pag nasa impyerno, puro kahihiyan ang mga tao nandun. Pagsasabing shame, no? Kasi kahihiyan, kadumihan, abomination. Kaya hindi ka i-bless ni Almighty Father. Kung nakikipag-partake ka sa mga bagay na kadumihan. Verse 17, for the violence done to Lebanon will cover you, and the plunder of beasts which made them afraid, because of men's blood, and violence of the land and the city, and of all who dwell in it. So, ang mga tao, makikilala sila sa kanilang abominable deeds. Yun ang lulukob sa iyo, ang violence na nangyari or done to Lebanon. Ano ba yung Lebanon? Yung Lebanon, malaking puno yon, cedar tree yon. Yun ang babalot sa iyo ngayon. Yung violence na parang kasing laki ng Lebanon, yun ang babalot sa iyo. Kasing laki ng cedar tree, yun ang babalot sa iyo na violence. Sakop na sakop ka nun, makapal yun na puno, malaki, at marami siyang mga dahon at mga branches. Yun ang sasakop sa'yo, yung violence na ganun ka-thick or dense, yung mga leaves. Pati na yung violence na kung saan sa buong mundo. Savagery, brutality, yun ang lulukob sa'yo. Pati yung pagka-brutal dito sa mundo at sa mga tao na nakatira dito. Sama-sama. Dahil sa kadumihan, yun na ang bumalot sa tao. Verse 18, what profit is the image that its maker should carve it? Ano ba ang nakukuha ng mga tao sa isang image? Na ang isang nag-ukit
Anong makukuha niya ron? The molded image, a teacher of lies. Sino yung teacher of lies? Molded image. Pag sinasabing molded image, idolatry, graven images, kahit na carved images, kasinungalingan. That the maker of its mold should trust in it to make mute idols. So yung mga idols, hindi nagsasalita yun. Yung mga semento, gawa sa semento, korting kahoy, tas gawa sa semento. Or korting kahoy, korting tao na gawa sa kahoy. Mali ang salita ko. Korting tao na gawa sa kahoy. Korting tao na gawa sa semento. Korting tao na minolde. Gawa sa kahit ano pa bang material. Hindi dapat pagtiwalaan. What profit is the image? Anong nakukuha nyo sa pagsamba sa mga image? That its maker should carve it. Na umutos pa kayo na gumawa ka nga ng image para sa akin kasi sasambahin ko yun eh. Kumuha ka ng kahoy na maganda, yung nara. Tapos kortihan mo. Tapos bibili ako ng tela na maganda. Ipapatahi ko yung damit. Tapos papagawa ako ng corona, ginto. Gumawa ka ng bayaran kita. Bakit pagtitiwalaan ng tao yun? Tapos pag ginawa, kalbo. Hindi, lalagyan natin ng wig. Tatahian mo ng wig yung buhok niya. Laging binabanggit ni Almighty Father. Alam ni Almighty Father ang ginagawa ng mga tao. Alam ni Almighty Father, tapos na kay Almighty Father ang mundo na to. Kaya alam niya ang ginagawa ng mga tao. Kaya binabanggit niya dito sa Old Covenant. Nakalagay itong Habakuk. Na nakalagay din itong tungkol sa idolatry sa Book of Jeremiah, Book of Isaiah. All over the Bible, binabanggit itong mga teraphim na to. Na kahihiyan, abomination. Hindi nagsasalita. Mute idols. Hindi na magiging mute. Lalagyan natin ng speaker, tapos magsasalita na yan. Anong salita niyan? Ay, kamusta na kayo? Gagayahin niya yung maliliit na boses. Ba't kailangan maliit na boses? Kasi maliit lang din. Ba't ganon? Tapos pasasayawin niya. Ay, sumasayaw, oh. Lumilipad, o ilalagay natin sa ano, sa tatalian natin para lumipad siya. Tapos ano sasabihin niyo? Yun si Jesus Christ, yun si Almighty Father. Ganun ang ginagawa niya. Binabastos niya si Jesus Christ. Hindi namin binabastos. Ang ganda nga ng kanyang eskaparate. Ano nga yun naka-glass pa nga yun Kaya hindi namin binabastos, naka-glass. Hindi niya malalagay sa glass si Jesus Christ. Si Almighty Father, hindi niya malalagay sa glass. Dahil powerful si Jesus Christ, wala siya sa glass. Nasaan si Jesus Christ? Seated at the right hand of the Almighty Father. He's powerful. Hindi mo malalagay sa isang eskaparate. Hindi mo mailalagay sa isang box. Hindi mo malalagay sa iyong bulsa. Hindi mo mailalagay sa iyong leeg. The Lord wants to be worshipped in spirit and in truth. Ulit-ulit na lang tayo. Hindi kayo nakikinig. Ano, gagawa kayo anting-anting. Anting-anting. Kailangan may anting-anting. For protection. For protection saan?
Kulang pa ba ang miracles na ginawa ni Jesus Christ? Kaya kailangan nyo ng protection, kaya gumagawa kayo ng kung ano ng mga bagay. Nakukulangan ba kayo kay Jesus Christ sa kanyang power? Nakukulangan ba kayo sa power ni Almighty Father? Na kaya kailangan nyo pang tumawag ng ibang pangalan, mga santo, dahil gumagawa yun ng miracles. Bakit? Si Almighty Father, hindi ba siya ang gumawa ng mundo na to? Na kailangan pa ninyong tumawag ng iba pang mga santo, ng mga taong namatay na. Necromancy yun. Patay na, tinatawag nyo pa. Ang dadasalan natin yung buhay. Si Jesus Christ, si Almighty Father, buhay. Bakit ka dadasal sa patay na? Hindi nakagawa ng miracle yun. Mas madaming nagawa, kung may nagawa man ng miracle yung sinasabi mo. Ilan ang nagawa nun? 2? 3? Si Jesus Christ, ilan ang miracle na ginawa? Hindi malagay lahat ang miracle na ginawa ni Jesus Christ sa Matthew, Mark, Luke, and John sa sobrang dami ng miracle ng kanyang ginawa. Maliban pa sa pagbigay ng buhay niya para sa atin. Tapos sasambahin ninyo mga taong namatay na sa kung anong sakit. Ulitin ko, no? Napanood ko, no? May isang tao, may mga cross siya sa damit, may cross yung damit niya eh. Tapos may kwinta siya na may cross. May hawak siyang paa. Yung paa, parang rubber na, pero paa yun. Naputol, pinutol yung paa. Hindi ko alam kung kaninong paa yun. Ikinawakaw sa tubig. Iginanon sa tubig yung paa. Tapos yung mga tao, agawan sa tubig. Oh. Gusto nila yung tubig. Pitchel, iinumin nila. Katas ng paa. Hindi holy yung paa na yun. Paano mo nasabing holy yung paa na yun? Si Jesus Christ, wala ka makukuhang paa. Ha? Buhay si Jesus Christ. Nasa heaven siya. Apela niya sa atin ang kanyang Holy Spirit. Kasama natin si Jesus Christ. Bakit mas gusto mo papaalang? Si Jesus Christ buong buo. Hindi mo na kailangan pa ng tubig. Mag-pray tayo kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Hindi mo kailangan ng tubig. Kailangan may tubig tayo para matanggal ang mga demonyo. Hindi mo na kailangan ng tubig. Ano nga sabi? The just shall live by faith. So, asa ng faith mo? Nasa tubig? Na kinawakawan ng paa ng kung sino man yun? Napatay na yung... dry na yung paa eh. Na nakalagay lang yun sa formalin eh. Hindi yun mabubulok yun pag hindi nilagay sa formalin. Kitang-kita eh. Rubber na. Matagal lang nasa formalin kaya nag-rubberized na. Kadumihan. Demonic yun. Sinasamba ninyo. Verse 19, woe to him who says to the wood, awake, to silent stone, arise, it shall teach. Nakakaawa, yung nagsasabi dun sa kahoy, mabuhay ka. To the silent stone, nananahimik yung bato, kinortehan nyo na tao, sasabihin nyo dun sa bato, arise, it shall teach. Magtuturo yung bato. O sino ngayon ang baliw? Sino ngayon ang baliw? Yung dinadasalan nyo, kahoy, sino ang baliw ngayon? Dumadasal kayo sa semento, sino ngayon ang baliw? Diadamitan nyo, tas nung ginawa kalbo, lalagyan nyo ng buhok, o sino ngayon ang baliw? Behold, it is overlaid with gold and silver. Nilagyan pa. Ano yun eh?
May ginto naman yan at saka silver. Yung corona yun, silver eh. Manilagyan pa namin ng sing-sing, gold yun. Yung kanyang tayuan, gold yun eh. Eh ano naman ngayon kung gold? Ano naman ngayon kung silver? Sisirain ni Almighty Father yan. Kahit ano bang klase yung kung saan gawa yan. Gawa ng kamay ng tao, madumi. Dudurugin ni Almighty Father yan, pati ang kaluluwa ng mga tao na sumasamba sa kahoy at sa simento na korteng tao. Yet in it there is no breath at all. Hindi humihinga, hindi gumagalaw, bingi at pipe. Ngayon, sino ngayon ang baliw? Na sumasamba kayo sa kahoy tsaka sa simento? Gumalaw na ba yung mga sinasamba yung kahoy at simento? Huminga na ba? Di ba pag huminga, takot kayo, demonyo kasi. Pag yung semento gumalaw, demonic yun. Ha? Ngayon, humihinga ba? Si Almighty Father, buhay siya. Si Jesus Christ, buhay. Bakit kayo sumasamba ng kahoy o semento? Tradisyon ninyo? Turo, sino nagturo sa inyong sumamba ng kahoy at semento? Yung leader ninyo? Yung leader ninyo na punta na sa impyerno, nauna na sa inyo. Susunod din kayo. Pag hindi nyo tinigil ang pagsamba sa kahoy at sa simento. Verse 20, but the Lord is in His holy temple. Wala sa kahoy at simento. Nasaan si Almighty Father? Nasaan si Jesus Christ? Nasa holy temple. Jesus Christ seated at the right hand of the Almighty Father. Yung Holy Spirit nasa saan? Nasa sa atin, nasa puso natin. Sino ang church? Tayo. Kaya kahit saan pwede tayo manalangin. Hindi mo na kailangan pa magpatayo ng simbahan dyan. Kahit kano pa kalaking simbahan ang ipatayo mo, hindi mo na kailangan patay ng simbahan. Dahil sino ang simbahan? Sino ang church? Tayo. Pag nagsasama tayo, nagmamahalan tayo. Nasa sa puso natin si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. But the Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him. Manahimik ang mundo. Dahil ang mundo madumi. Ayaw manahimik. Gustong sumamba ng kung anumang mga bagay. Hindi na-bless naman yun. Sino nag-bless? Ha? May inutos pa si Jesus Christ, si Almighty Father, na-bless na yan. Wala, di ba? Nasa Bible ba? Binabastos natin si Almighty Father, si Jesus Christ. Kasi sabihin nyo, faithful kayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, pero binabastos nyo. Kahit pa bihisa nyo ng ginto o silver, yung mga idols ninyo, hindi makakagawa ng miracle yan. Pero bakit kayo yumayaman? Nakalagay, di ba, binasa natin kung ba't kayo yumayaman kahit na mali ang ginagawa ninyo. Do not fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like grass, and wither as the green herb. Puputulin din kayo gaya ng mga damo, at gaya ng damo,
Saan nilalagay ang damo pag naputol na? Sinusunog. Natutuyo. Pag natuyo, susunugin. Mga gumagawa ng kadumihan at kasalanan. Kung sa ngayon, nag-enjoy kayo sa ginagawa ninyo, sa inyong mga customs and traditions, si Almighty Father, hindi siya natutuwa sa mga customs and traditions ninyo. Kung hindi natin itatama ang mga bagay na mali na ginagawa ng tao, mapupunta sa ang tao sa impyerno. At marami nang nauna. Gusto niyo bang sumunod doon? Patuloy lang kayo sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosa ninyo para sumunod kayo sa mga taong nauna na sa inyo na sumamba rin ng Diyos-Diyosa na andun na sila sa impyerno. At habang buhay, for all eternity, hindi lang habang buhay, eternity pa yon. Kaya sinasabi ko to, utos ni Almighty Father, sabihin, para masave ang kaluluwa ng mga tao, hindi mapunta sa impyerno. Dahil mahal niya ang mga tao. Kahit wicked yung mga tao, binibigyan ni Almighty Father ng chance. Binibigyan ni Almighty Father ng chance na bumalik tayo sa Kanya. Sa Kanyang pagmamahal. Dahil gusto ni Almighty Father, alagaan tayong lahat. Ngayon, kung ayaw ninyo, sa salita ng Diyos, mapupunta kayo sa impyerno. Totoo ang impyerno. Marami nang nagpatunay. Matakot tayo sa salita ng Diyos. Diretsahang magsalita si Almighty Father. Ayaw niya ng paligoy-ligoy. Matagal na natin siyang binabastos. Gusto lang ni Almighty Father ituwid ang mga tao. Papatawarin niya ang mga tao. Maniwala lang kay Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Wala nang dapat pang paniwalaan si Jesus Christ. Siya ang paniwalaan natin. The only Redeemer, Mediator that the Almighty Father has sent. Thank you, and God loves us all so much.